Alright mga amigos, ubos na nga po ngayon ang mga titulo ni Kazakhstyle Janibek Alimkhanuly. Ang dating Unified World Middleweight Champion na si Kazakhstyle ay tinanggalan na rin po ngayon ng WBO World Middleweight title. Matatanda ang nauna ng baklasan ng IBF title itong si Janibek noong Marso. Kaugnay ito ng kanyang pagkakasangkot sa paggamit ng performance-enhancing drugs noong nakaraang taon ng Disyembre, kung saan nakansela nga rin po ang kanyang paikipagtuosana kay WBA World Middleweight Champion Erislan de Lara. Ayon sa report, in-upgrade na po ngayon ng WBO as full World Middleweight Champion si Denzel Bentley. May kartadang 22 wins, 3 losses, 1 draw with 18 knockouts. Ito pong si Bentley mga amigos ay dati rin tinalo ni Janibek noong 2022 via 12-round unanimous decision. Ayon sa report, nagpa siyang i-elevate ng WBO as full champion nitong si Denzel Bentley dahil si Janibek po mga amigos ay umakyat na ng dibisyon, kakampanya na sa super middleweight. Matatandaan noong nakaraang buwan, sinasabi po ni Janibek na kanyang target labanan si Saul Canelo Alvarez at target din niyang maging 3-division world champion. Ngayon, dahil sa pag-akyat ni Janibek, planong pag-akyat ni WBC World Middleweight Champion Carlos Adames, pagkakabakante ng IBF World Middleweight title, marami nagpapayo ngayon kina Sander Sayas at Virgil Ortiz Jr. na umakyat na sa middleweight at sunggaban ng mga pagkakataong ito. Isa sa mga dahilan kaya't pinapayo ito kay Ortiz, ito ay dahil mukhang magiging abala ang mga kampyon na maglaban-laban sa junior middleweight tulad ni Sebastian Fundora. Ayon sa kanyang kampo, pagkatapos niyang dumepensa sa kanyang mandatory challenger ay tatargetin na po nila si Boots Ennis. Ganon din daw po ang kampo ni IBF World Junior Middleweight Champion Josh Kelly. Dedepensa lang ng isa at pagkatapos nito, unification na rin. At dahil wala nga pong titulong hawak si Virgil Ortiz sa Junior Middleweight Division, hindi siya ang priority labanan ng mga kampyon. Baka lalong tumagal lang ang kanyang inaasam-asam na maging world champion. Kaya't ayon sa ilang mga boxing fans, pati na rin sa ilang mga respetadong boxing pages online, pinapayo nila na mas makabubuti daw po kay Virgil Ortiz Jr. na umakyat na sa middleweight at labanan ng mga bagong kampyon dito. Samantala sa iba pang balita, sinabi po ni WBO When the Ring Super Lightweight World Champion Shakur Stevenson ang kanyang backup plan sakaling hindi matuloy ang kanyang inaasintang laban kay WBO World Welterweight Champion Devin the Dream Haney. Ayon kay Shakur sa panayam sa kanya ng Fight Hype, ang kanyang plan B ay labanan si WBA World Super Lightweight Champion Gary Antoine Russell kapag hindi nagbunga ang negosasyon ng kanilang bakbakan ni Devin Haney. Hanga at nirerespeto ni Shakur ang husay ni Gary Antoine Russell, kaya nais niya ito makasayaw sa ibabaw ng lona. Bagamat magandang laban din sana yung laban ni Shakur kay Jose El Rayo Valenzuela, pero dahil wala nga pong titulo itong si El Rayo, mas mainam nga pong si Gary Antoine Russell na lang ang asintahin ni Shakur. Si Gary Antoine Russell nga po mga amigos ay may kartadang 19 wins, 1 loss with 17 knockouts. If it's not Devin, is there a backup plan? I mean, are you going to be disappointed? I would like maybe like an Antoine. Gary Antoine? Yeah, Antoine is a hell of a fighter. Like, Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.